Ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Nice day ngayong araw. Wala tayo sa studio ngayon, pero gagawa pa rin tayo ng tattoo. Inahitan muna natin para malagay natin ng maayos yung stencil at malinis na rin yung part na pagtatatuan natin. Idikit na natin yung stencil. Ito palang itatattoo natin ngayon ay isang box. Isang box lang pero siyam na buntot yung gagawin natin. Para pala dito sa design na gagawin natin ay gagamit lang tayo ng 3RL na needle. Dahil colored tattoo itong gagawin natin, uunahin muna natin yung mga dark ink gaya ng black. Kaya lilinyahan muna natin. Gamit pa nga rin yung 3RL na needle. Outline muna yung gagawin natin. Bukod sa para hindi na tayo mabura ng stencil, para din pag naglagay na tayo ng mga light color mamaya ay hindi na mamansyahan. Gagamit kasi tayo dito mamaya ng light orange, medyo dark orange at may pagka-red. At maglalagay din tayo ng medyo may pagka-pink na kulay. Kaya mas mainam talaga unahin yung mga black ink lalo na kapag colored yung gagawin. Para hindi madungisan yung light color na gagawin mamaya. 3RL all the way nga lang yung gagamitin natin dito sa piyesang to. Maraming nahihirapan sa paggamit ng needle na 3RL. Pero meron din talagang mga artist na gumagamit lang ng 3RL na needle. Kadalasan line work saka pointillism yung pinakagagawin. Diskarte nga din nila kapag nagsi-shading ay nag-whip shading. Para din pala makagawa ng magandang whip shading kailangan din ay mababang voltage lang. At dadaanan mo lang ng paulit-ulit para makuha mo yung gusto mong texture o design na gusto mong mangyari. Dito naman sa kulay, gagawa tayo ng light to dark. Hindi lang purong orange yung ilalagay natin. Ganun naman talaga kapag nagkukulay. Light to dark para maganda yung blending. Para mas umangat pa yung mismong design. Yung 3RL pa din yung ginagamit natin pang shading. Pwede ka naman gumamit dito ng mga RS na needle. Pero kung sakaling gagamit ka pa rin ng 3RL na needle, mas mainam na kalkulado mo yung paggamit ng 3RL para maiwasan yung overwork at dapat tamang-tama yung voltage para sa hagod o bilis ng yung kamay para mapunan din yung mga part na kailangan mong i-shading. Pero kung gusto mong mapabilis at maging pulido yung pagkakagawa mo ng pag-shading, gumamit ka na lang ng RS or Magnum. At dito nga gagawa tayo ng konting shadow para hindi ganun ka-plain. Itong design na packs na ginagawa natin. Naglagay lang tayo ng shadow sa paligid ng packs at sa buntot para umangat pa yung mismong design. Bali, wash na black yung nilalagay natin para may texture lang na medyo may dark kapag nag-heal na yung tattoo. Sa buntot nga niyan ay wala talagang shadow. Naglagay na lang din tayo para hindi ganun ka-plain. Tapos dito sa taas ay maglalagay pa tayo ng circle na kulay red na parang araw. Light to dark nga din yung gagawin natin. Sa kabilang side ay dark, sa kabilang side ay medyo light lang. Dito nga sa ginagawa natin ay nag-whip shading lang tayo para mas makagawa tayo ng malabong kulay. Maglalagay din tayo ng highlight para mas umangat pa yung mismong design. 3RL pa din yung gamit natin na needle. Kapag nagkukulay din pala, mas mainam na gumamit ka ng magkakaibang needle. Pero kung sakaling yung needle pa rin na ginamit mo sa black yung gagamitin mo, mas mainam na linisin mo ng mabuti para mas matingkad na kulay yung magawa mo at hindi mag-dark. Dahil kapag hindi mo nahugasan ng maayos yung needle, pwedeng humalo yung dark ink na ginamit mo kanina. Kaya kailangan mahugasan mo ng maayos yung needle na gagamitin mo para nang sa ganun maging maganda yung kakalabasan ng ginawa mong tattoo. Ay na rin pala, tapos na rin pala tayo. Linisan na natin para makita na natin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Itong ang design ay pop at colored nga din. Gamit nga yung 3RL na needle ay nagawa natin itong design. Dark to light nga natin ginawa yan. At para din sa ink na ginamit natin, lalagay na lang natin sa comment section yung link sa mga may gusto rin na mga gantong design at gusto rin magpatato ng mga colored tattoo. Pwede kang mag-PM dito sa page natin, si Cap Jason, para mapag-usapan yung design at kung magkano yung budget mo para din magawa natin yung design na gusto mo.